Papasok lang po ng buwan ng Nobyembre, pero dalawang bagyo na ang binabantayan ng Pag-asa. Yung ang pinakahuling bagyo na isa na lang low pressure area naging bagyong Wilma at meron pang isang paparating na bagyo na dihamak po na mas malakas tulad ng sinabi namin kanina. Inihatid po ngayon ang ating resident meteorologist expectong totoo si Ginoong Nathaniel Cruz ang pinakahuling balita tungkol sa panahon. O Mang Tani. Yes, Mike. Tumama nga kaninang hapon ang bagyong Wilma dyan sa may Tandag, Surigao del Sur. Pero matapos maglandfall ito, humina na rin ito at isa na lamang muling low pressure area. Kaya inalis na rin ng Pag-asa ang lahat ng storm signal sa ilang bahagi ng Visayas at dyan sa Mindanao. Huling namataan ang LPA sa layong 15 kilometers dyan sa may timog kanluran ng Tagbilaran City dyan sa Bohol. Pero heto pa po ang isang dapat pagandaan. Isang bagyo na may international name na Haiyan, nakikita po yang papasok sa PAR ngayong Huwebes base dyan sa forecast track ng Weather Central. At pag pumasok yan dito sa ating PAR, tatawagin itong bagyong Yolanda oras sa pumasok yan sa PAR. At ngayon nga Mike, ito ay isa ng tropical storm kaya mas malakas po itong bagyong itong ating tinitingnan kumpara dito sa bagyong Wilma na kararaan lamang. At base dyan sa storm track ng Weather Central, posibleng tumbukin nito ang Eastern Visayas o itong sa hilagang o silangang bahagi ng Visayas. Pero makikita natin Mike, meron tayong tinatawag kasing area of uncertainty. So yung area of uncertainty, yung kulay puti na yan na kulay, pwedeng yung sentro niyan tumama dito sa Bicol o dito sa may Central Luzon o kaya naman dito sa may Northeastern Mindanao o sa iba pang bahagi ng Visayas, Mike. Ang pinapakita nyo, Mang Tani, mas malakas yan kumpara sa bagyong Wilma. Yang paparating na bagyo na yan, gaano ba kalakas yan ngayon? At anong tayang lalo pang magiging lakas yan? Ano? Yung kanina pinag-uusapan natin eh. Lalo pang lalakas, tapos hihina. Paano ba ito? Pagpasok niya ng PAR, Mang Tani? Yes, Mike. Sa ngayon, ito ay isa ng tropical storm. Ibig sabihin niyan, ang kanyang lakas ng hangin ay mahigit 65 kilometers per hour na. At yan ay nasa karagatan pa. So mamamaybay yan dyan sa karagatan ng Pacific Ocean. At pag pumasok yan dito sa Philippine Area of Responsibility, ayon doon sa forecast ng ating Weather Central, posibleng isa na itong ganap na bagyo, mahigit 120 kilometers per hour na. At pagpasok niya sa PAR, unti-unti yan ang mamamaybay dito sa Philippine Sea at inaasahan natin na posibleng lumakas pa ito. At doon nga sa Weather Central, posibleng umabot yung kanyang lakas sa mahigit 200 kilometro kada oras. Pero yun yung babantayan natin dahil pinag-uusapan natin dito ay halos 5 araw pa. So ngayon ay Lunes, posibleng tumama ito sa araw ng Biyernes dito sa may Eastern Visayas. So ito ngayon yung babantayan natin dahil nga hindi pangkaraniwan yung lakas nito, Mike, kapag tumama dito sa may Eastern Visayas. Mang Tani, posible bang kumurba pa yung bagyo na yan na paparating at hindi tumama sa kalupaan? Sana naman, posible lang. Sana naman, Mang Tani. Tama yun, Pwede Mike. pa ba? Posible yun dahil may mga bagyo na bago tumama sa kalupaan pagpasok sa PAR ay liliko yan papunta ng Japan. Pero ang nangyayari nga, halos karamihan ng mga numerical weather models ipinapakita na sa ngayon, Mike, tuloy-tuloy yung takbo nito patungo dito sa Eastern Visayas. Pero maaaring magbago yan sa mga susunod na araw, kaya yun yung babantayan natin dahil nga hindi pangkaraniwan yung lakas nito kapag tumama ito dito sa ating bansa. At sinabi niyo, Mang Tani, baka umabot pa ng 200 kilometro bawat oras ang lakas ng hangin yan. Gaano bang kalakas na hangin bago matawag ang isang bagyo na super typhoon? Pangkaraniwan, Mike, mahigit 200 kilometro kada oras. So, 220 kilometers per hour, isa ng super typhoon. Pero Mike, yung mga ganitong bagyo na dumadaan sa Visayas, pwedeng sa Bicol o kaya dito sa may Southern Luzon, kahit hindi super typhoon yan, nagiging mapaminsala dahil sa lakas ng hangin at sa dami ng maapektuhang komunidad dahil mas maraming tao dito kung ikukumpara mo dyan sa Northern Luzon katulad nung kararaan lamang na bagyo na kung saan si Binta dito tumama sa may extreme Northern Luzon. Kaya samantala po bukas dahil wala pa namang epekto itong bagyo at humina na nga itong si Wilma ay samantala, Mike, gusto ko lang idagdag, dahil nagkaroon na tayo ng mahigit 23 bagyo, 23 cyclones para ngayong taong ito. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang 2013. 23 na tayo, pangkaraniwan, Mike, hanggang 20 bagyo lamang yung naranasan natin. So, kumbaga sa boundary, naka-boundary tayo, may 2 buwan pa. Kumisan, 2 hanggang 3 bagyo pa. Yung posibleng pumasok sa ating PAR hanggang Disyembre yan. Kaya yun yung babantayan natin. At kapag nagkagayon,
mahigit 26 na bagyo ang pumasok ngayong taon dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Normal ba talaga yung ganitong panahon ng taon, Mang Tani? Sunod-sunod yung mga bagyo na yan? Mike, hindi masyadong normal to dahil nga pangkaraniwan, 20 hanggang Disyembre. Pero ngayon, 23, umpisa pa lang tayo ng Nobyembre at meron na tayong binabantayan. So hindi ito normal, mas marami ito at kung mapapansin mo, Mike, halos 3 bagyo yung dumaan dito sa Luzon, si Santi, si Labuyo at huli nga itong si Vinta. At posible nga itong tinitingnan natin, itong si Bagyong Haiyan na magiging Yolanda kung sakaling pumasok sa PEAR. At samantala bukas po, mahina hanggang katamtamang pag-ulan ang inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang na dito ang Metro Manila na medyo mababa yung tsansa ng pag-ulan sa umaga, bahagyang tataas yan sa hapon, at muli na namang bababa pero asahan natin na may posibilidad na magkaroon ng mga pagulan. Makararanas ng hanggang sa misang malakas na ulan naman dito sa Western Visayas at may chance ring maging maulap sa ilang lugar katulad ng Western and Central sections, habang bahagyang maulap at hanggang sa katamtamang ulan naman ang inaasahan dito sa malaking bahagi ng Mindanao at hindi pa rin po nawawala yung posibilidad na mayroong mabuong thunderstorm. At paliwanag po ng Pag-asa, ang mga pag-ulang ito ay epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCC dyan sa Visayas at Mindanao. At kahit po walang bagyo, meron pa ring gale warning na itinasang Pag-asa dito sa northern seaboard ng Northern Luzon dahil sa malakas na hangin. Kaya pinapayuhan yung mga maliliit na sasakyang pandagat na iwasan muna ang baybaying ito. Mike? Maraming salamat, Mang Tani.